Kinben Book 5, Chapter 83. Ang ikalawang laro ng semifinals ng Mimaropa League ay magaganap na nga. Makikita na nga ang pagkakamayan ng mga manlalaro sa gitna. Makikita nga rin ang marahang pagngiti ni Ricky ng kamayan niya si Henrik Ramirez. Bigla nga niyang naalala ang mga panahong na mamayagpag pa ang pangalan nito sa OMPL. Kahit pa nga hindi siya updated sa ligang iyon sa nakalipas na mga taon na nagsimula ito, ay hindi rin naman maiiwasang maririnig niya ito mula sa kanyang mga kuya baron kapag kasama ang mga ito. Good luck sa game. Mahinang wika ni Ricky Mendez at tumango naman si Ramirez. Galingan mo kasi gagalingan ko. Sabi pa nga ni Ramirez at tumango naman si Ricky. Nakipagkamay nga rin si Mover kay Henrik at parang dati nga lang ay silang dalawa ang magkaribal sa basketball ng Ormin para sa kung sino ba ang pinakamagaling. Kaso lumipas ang mga panahon at may mga lumitaw pang mas magaling sa kanila sa paningin ng iba. Huwag kang magpakakampante, Mover. Lalaban pa kami. Sabi pa nga ni Ramirez at napangiti naman si Mover. Yap, I know that, Henrik. Naalala ko lang ang mga dati nating laro sa Ormin. Maaring hindi kita matalo sa 1-on-1 pero napangiti si Mover Flores na ikinangisi naman ni Henrik. So, ina-admit mo nang mas magaling ako sa iyo? Pasaring na nga lang ni Henrik at hindi naman ang sagot ni Mover na tinapik pa nga sa balikat ang dati niyang karibal. Magkalaban sila sa basketball pero pagdating sa labas ng court ay malaki na rin naman ang pinagsamahan nilang dalawa noon pa man. Hindi naman na nagsalita pa si Mover na naglakad na papunta sa kanilang bench. Napaseryoso na nga lang si Henrik dahil nakita niyang masaya si Mover kahit pa nga hindi ito kasama sa first 5. Naalala nga niya mga panahong lagi nitong kinekwento sa kanya si Ricky Mendez. Ang bagay na iyon na nagbigay sa kanya ng kuryosidad kung bakit ganoon na lang kalaki ang bilib nito rito. At kagabi, nang mapanood niya ang interview kay Ricky ay napagtanto niyang mas malayo ang gustong maabot nito kumpara sa kanya. Siya na gusto lang matalo ang kanyang kapatid na si Knight Abad. Dito na nga nag-ingay ang crowd at si Mendez nga ang kanilang sinusuportahan. Sino pa nga ba kundi ang MVP ng ligang ito ang kanilang susubaybayan magmula ngayon. Sa hindi nga kalayuan ay makikita naman ang players ng team ng Occidental Mindoro na nakasandal sa dingding na makikita sa likuran ng isa sa mga basket. Nakabihis na nga ang mga ito ng maayos na t-shirt at makikita nga si Cal Lastimosa na nakasombrero at tahimik na pinagmamasdan si Ricky Mendez. Sabihin mo kay Ricky, tapatan ng 54 points kong ginawa kanina. Ito nga ang chat niya kay Maki na nasa bench naman ng Kalapan at kasalukuyang nakaupo. Nakasuot nga ito ng shirt na may logo ng Blue Phoenix, kaso hindi ito paglalaruin. Depende pa iyan kay coach. Hindi naman basta pupunto si Ricky kasi gusto niyang tapatan ang ginawa ng kapwa niya player ng ibang team. Sagot naman ni Maki na makikitang sumulya pa sa direksyon niya. Sabihin mo lang, kung hindi niya gagawin ay wala namang problema. Nga pala Maki, may nakita akong ilang personalidad sa crowd kanina. If hindi ako nagkakamali, may ilang PBA players ang nandito. At mayroon ding mga players ng Maharlika League. Mukhang naging interesado sila sa bata mo ah. Sabi pa nga ni Kyle sa chat at mabilis namang nag-reply si Maki. Makikita nga rin ang biglang pagtayo ni Romero para maghanap sa crowd. Mga sino? Nandito ang MVP ng PBA noong nakaraang liga. Nakita ko rin sa crowd si Abad. At may nakita rin akong sa tingin ko ay mga agent ng mga team sa PBA at ng mga team sa Maharlika. Mukhang ito ang effect ng sinabi ni Ricky sa TV noong nakaraan. Chat pa nga ni Kyle at mula naman sa bench ng Kalapan ay napatingin na nga lang si Maki kay Ricky na naghahanda ng pumasok sa loob ng court. Kasalukuyan niyang kinakausap ni Coach Isaiah ang mga ito at sa pagsilbato ng referee ay doon na nga rin nagsipasok ang starting 5 nila. Sinabi nga rin ni Maki rito ang sinabi ni Kyle sa chat at maliit na ngiti naman ang tugon ni Ricky. Susubukan ko kuya, sabi nga ni Ricky at sa pagpasok ng mga nakasul ng jersey ay dito na nga lalong nag-ingay ang crowd nang makita ang kanilang inaabangan. Kalapan City Blue Phoenix 6-0, Ricky Mendez number 3, 5'6", point guard. Baron Simero number 14, 6'5", shooting guard. Carlo Ibanez number 8, 6'7", small forward. Marky Lee number 4, 6'8",
power forward. Marlon Magbuo number 6, 6'9", center. Oriental Mindoro Tamaraos, 3'3". Granger Chavez number 18, 6'1", point guard. Henrik Ramirez number 3, 5'8", shooting guard. John Ray Perez number 5, 5'8", small forward. Cyrus Garong number 44, 6'8", power forward. Simon Black number 7, 7'1", center. Mas maliit kung titingnan ng lineup nila kumpara sa amin. Parehong 5'8" sina Perez at Ramirez, at oras sa siguro para kami naman ang gumamit ng ganitong advantage. Sabi naman ni Isaiah sa kanyang sarili, makikita nga rin ang pagpwesto ng dalawang sentro na magkalabang team sa gitna. Inihanda na nga ni Marlon ang kanyang sarili nang mapatingin sa 7'1" na sentro ng Ormin. Nakalaban na raw niya ito noong nakaraan at wala na raw siyang dapat pang ipangamba. Alam din niya na mas mabilis siya kung ikukumpara rito, kung kaya iyon daw ang kanyang gagamitin. Lumapit na nga rin ang referee at dito na sumeryoso ang tingin ng mga players ng Ormin. Tinambakan nila kami noong last game, hindi pwedeng maulit iyon. Isa pa, nanonood si Abad, kaya dapat ay makita niya na hindi ako basta-basta. Napang maharlika na rin ang galawan ko. Sabi naman ni Ramirez sa kanyang sarili na napatingin sa naiisip niyang tatapat sa kanya. Malamang daw ay si Cimeron iyon at kayang-kaya raw niya ito. Si Carlo ang makakatapat ko, kailangan mautakan ko ang isang ito. Sabi naman ni John Ray Perez sa kanyang sarili at pagkatapos noon ay maririnig na nga ang pagsilbato ng referee dahil ang jump ball ay naganap na. Ang bola ay umangat na sa ere at ang lahat ng mga manonood ay napahanda na sa mangyayaring laban. Tumalon ang dalawang sentro at napangiti si Isaiah nang si Marlon ang manalo. Mabilis niyang nasambot ni Mendez ang bola at sa pag-abante niya ay agad siyang hinarangan ni Chavez. Nagkatinginan nga sila sa mata at sa paghila ni Mendez sa kanyang dribbling ay dito na rin niya binigla ng abante si Chavez na napaseryoso nang bumangga kay Cimeron. Isang panimulang screen. Lumampas nga si Mendez at mabilis siyang hinabol ni Ramirez. Ang mga manonood nga ay napaseryoso nang magtapat ang dalawa. Si Ricky naman ay mabilis sa pinatalbog ang bola at sa pagtalikod niya ay bumigla siya ng pagkaliwa laban kay Ramirez. Isang spin move crossover ang kanyang ginawa laban sa ace player ng Ormin na ikinaingay agad ng mga manonood. Si Ramirez ay naiwan at paglingon niya kay Mendez ay makikita naman ang paglitaw ni Perez na mabilis na pinalo ang bola. Isang marahang ngiti agad ang sumilay kay Mendez. Mabilis niyang napalipat ang bola sa kaliwa niyang kamay at sa paglapit ni Perez sa kanya ay dito na nga niya hinawakan ng bola at ipinasa sa kanyang kanan. Ang mga taga-Ormin na manlalaro ay napatingin sa pagdating ni Ibanez. Kaso sa pagkakataong iyon ay pumasok na ang bola sa basket dahil isang libreng layup na nga ang nagawa ni Ricky Mendez na kinadagundong ng buong venue. Nalinlang niya sa fake pass na iyon si Perez at ang mga kakampingan niya matapos mapaseryoso ay napangiti na lang dahil sa paglapag ni Mendez ay napakuyong pa ito at napasigaw ng yes. Ganado itong maglaro at isa itong malaking problema para sa Ormin. Ang ilang araw na walang laro ay talagang ikinainip ng batang ito. Ilang araw niyang hinintay ang araw na muling makapaglaro ng basketball at nang mapatingin siya sa isang player na nasa hindi kalayuan ay agad din siyang napangiti. Sige, tatapatan ko ang 54 points mong ginawa kanina sa unang game. Sabi nga ni Mendez sa sarili habang nakatingin kay Kyle Lastimosa na mukhang nakuha ang nais niyang sabihin. Sa pagbalik nga ni Mendez sa loob ay dito na nga rin kumawala ang malakas na MVP chant sa kanya ng crowd. Ang mga dayong players mula sa malalayong lugar ay napaseryoso sa panimulang atake na ginawa ng 5'6" na manlalarong iyon. Pagaling ka na ng pagaling, Ricky Mendez. Nasabi na nga lang ni Knight Abad na makikitang nakasuot ng shades at nakasombrero. Kaya nga hindi na rin ako magpapabaya sa training namin at practice para hindi mo matalo ang team ko sa oras na magkaharap na tayo sa Maharlika League. Siya pala yung malakas ang loob na nasa TV noong nakaraan at mukhang may maipagyabang nga siya. Maging pinakamagaling sa Pinas? Paano mo iyon magagawa kung nandito pa ako? Wika naman ang reigning MVP ng PBA noong nakaraang liga nila. Makikita nga na nakashirt ito ng Hinebra at makikita nga rin na may kasama pa itong dalawang manlalaro. Hindi nga sila nakilala ng crowd dahil nakasombrero at mask sila ng itim ng oras na iyon. Ilang taon na kaya iyan, Jeff? Tanong naman ang kasama nito na isa ring player ng Hinebra.
Bata pa ang isang iyan. At kung seryoso siya sa sinabi niya sa national TV, ay malaki ang chance na magawa niya iyon. Iyon ay kung hindi na ako maglalaro. May ngiting winika pa nga ng current PBA MVP na si Jeffrey Caport. Siya ang 29-year-old, 6'0" na point guard ng Gin Kings at nagtala lang naman siya ng 24 points per game, 12 assists per game, 8 rebounds per game, 3 steals per game at 1 block per game nitong MVP season niya. Makikita nga rin sa likuran nito ang malaking numero na Gs at ang rason ng pagpunta niya rito sa Palawan ay upang makitang maglaro ng live ang Mendez na naging trending noong nakaraang gabi. Marahan nga rin siyang napangiti dahil lang gawin ng batang iyon daw ang panimulang highlight play sa laban ay nakaramdam siya ng kakalmahan at tuwa sa galawan nito.